Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang side track natin, gaya ng sinabi ko, yung nauna may part 1, ito na yung part 2. Mababasa natin ito sa Revelation 13:1-18. Basahin nyo lang mga ka-bookkeeper, medyo mahaba-haba ito. So, tuloy tayo. Ito yung huli natin topic sa nakaraang video. It was an interesting turn of events whereas Imperial Rome had disintegrated and fall apart. There arose from its ashes another 10 kingdoms located in Europe. So yun ay according sa Mythology Info Forum video topic PHP. So alam natin na disintegrate or nahati sa 10 kaharian ang Roma, which is the iron according to Daniel, no? Ang number 1 ang Alemany, ang present country ngayon ay ang England, ang France, Anglo-Saxons, which is ang England, Burgundians, which is the Switzerland, Visigoth ang Spain, Suebi ang Portugal, Lombards ang Italy, then ang Heruli bandas ang Ostrogoths ay mga na-destroyed na. So, ito yung mga kaharian o mga bansa na galing mismo sa kaharian ng Roma na nahati sa kanilang mga bansa. Ito yung image natin na makikita natin sa New York, sa mismong headquarters ng UN, na yung 4 na beast na nasa Daniel ay chapter 7, ginawa nila, pinaghalo-halo nila yung 4 na beast. Gawa sila ng sculpture. Ito ay makikita natin sa mismong headquarters ng United Nations. So balik ka dun sa Daniel chapter 7 verse 1-8. I saw in my vision at night, and behold, the 4 winds of heaven were stirring up the great sea, and 4 great beasts came out of the sea. The first was like a lion and had eagle wings. Another beast, a second one like a bear, it had 3 ribs in its mouth between its teeth. Another like a leopard with 4 wings and birds on its back. And the beast had 4 heads. And behold, a 4th beast, terrifying and dreadful and exceedingly strong. It had great iron teeth and had 10 horns. Kung makikita natin sa Daniel 2, sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, ang ulo ay ang katumbas nun ay ang Babylon Kingdom, which is yun ang paghahari ni King Nebuchadnezzar. At ang Medo Persia na sumunod sa kanya ay ang chest of silver, tapos ang middle body, ang tantay ang bronze, which ang Gracia. Tapos ang Rome, ang iron ng legs. Makikita natin, no? Ang Babylon ay tinalo ng Medo Persia. Ang Medo Persia ay tinalo ng Greece o Alexander the Great. At ang kaharian ni Alexander the Great ay tinalo ng Rome. Makita natin, no, wala talagang tumalo sa Rome. Pero ang Roman Empire ay nahati sa 10 kaharian. Which is, in-explain ko kaninang sa unang slide natin. Sa Revelation 13, ito magkaugnay ito, chapter 1 and 2. Sa first beast daw, and I saw a beast rising out of the sea, with 10 horns and 7 heads, with 10 diadems on its horns, and blasphemous names on his head. And the beast that I saw was like a leopard, its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's. So makikita natin itong Revelation 13:1, yung first beast, yun yung mismong makikita natin sa
sa headquarters ng United Nations na pinaghalo-halo. So, importante rin to, maintindihan natin yung Revelation 13. Ito may kaugnayan dun sa panaginip ni Daniel, Daniel chapter 2 at chapter 7. Sa Revelation 13, chapter 11 and 12, then I saw another beast rising out of the earth. It had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. It exercises all the authority of the first beast in its presence and makes the earth and its inhabitants worship the first beast whose mortal wound was healed. Importante ito, mortal wound was healed kasi alam natin sa panahon ni Alexander ni Bonaparte, tinalo niya ang mismong kaharian ng Vatican, no? Yun yung pumalit sa 3 kaharian na na-destroyed ang Vatican. Tinalo niya at hindi siya sumunod sa Vatican. So, kanyang kinulong at pinatay yung Papa. Kaya si Alexander Bonaparte ay nakasugat doon sa first beast, which has mortal wound was healed. So, makikita natin, alam natin yung first beast yung 4 na kaharian. At alam natin ngayon na ang second beast yung partly iron, which is yun yung disintegrate o nahating kaharian ng Roman Empire. Ngayon, aalamin natin kung ano yung clay. Kung ano yung clay na nahalo dun sa paa na may halong iron tsaka clay. So, ang characteristic ay una ay clay, second beast siya, tapos ang pangatlo rising out of the earth, ang ikaapat 2 horns like a lamb, may 2 sungay, tapos spoke like a dragon, nakakatakot siyang magsalita at may lumalabas na mga apoy siguro. Tapos ika-6 rising up in the western hemisphere by geography. So makikita natin sa mapa, nagsimula yun sa east, yung kaharian ng Babylonia, tapos ang Medio Persia, ang Greece, hanggang sa makarating sa mismong dulo ng Europe. Kung makikita natin ang dulong ng Europe sa mapa ay ang England. Ang England is part also ng Roman Empire. So ito yung characteristic ng second beast, which is very important. Kasi ito yung kahalo doon sa Daniel prophecy na pit, na which is iron and clay. Alam natin yung iron, ngayon alamin natin kung ano yung clay. Sabi dun sa Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6, ang clay daw, ang meaning o kahulugan ng clay ay ang Israel, o pwede rin God's follower, God's fearing people, or Christian nation. Sino kaya yung Christian nation na masasabi nating kasama nung mga bansang nasa Europe na like Germany, France, England, Switzerland, ng mga bansang ito? So una, alam natin ang clay ay Christian nation o God's fearing people. Ikadua, beast siya, Daniel 7. Beast means king or kingdom with great power. A kingdom or nation with superpower, a superpower nation. So alam natin, na in-explain ni Daniel kung ano meaning ng beast. So superpower, no? Ano kayang superpower nation ngayon? Nakasama ng ng England, France, saka Switzerland, ng 10 ng mga modern nation ngayon sa Europe. So may naiisip na ba kayo, mga kapkeeper? Tapos ikatlong characteristic, rising out of the earth. Sabi doon, opposite of the first beast rising out of the sea. So sa Revelation 17, chapter 17, verse 15, pinaliwanag dito, no? And the angel said to me, the waters that you saw where the prostitute is seated are peoples and multitudes in nation and languages. So kung galing daw ng sea,
ay yun daw ay mga tao, maraming tao, bansa at saka mga lengguwahe. During his discovery on 1492, he was barely populated. So nung matuklasan yung bansang ito, sabi nga kabaligtaran eh. Kung ang sea ay maraming tao, so ang earth ay kokonti ang tao. Di ba? Ang bansang ito nung matuklasan sa panahon ng 1492, hindi siya gaanong matao. So tama no? Hindi gaanong matao kaya ang beast ay galing sa earth. Ang earth is hindi gaanong matao. Ang sea ay multitudes of peoples. So may naiisip na ba kayo na sa panahong 1492 ay hindi pa siya gaanong populated o wala pang gaanong tao? Sa ikaapat na karakteristik ng second beast, which is the clay, two horns like a lamb. Horns with crowns means king or kingdom or power. Two principles of accretion given by Christ. Kasi nga itong bansa na to Christ follower o Christian nation. Nagbigay si Christ ng kahulugan no. Sa Matthew chapter 22 verse 37 and 39. Sa vertical or religious na relationship, sabi doon, yun yung church. Makikita natin yung cross, no? Church. Ang horizontal or civil ay ang government. Tapos his constitution clearly defined the separation of church and states. So ang bansang ito ay merong constitution na kung saan ang church and government ay merong malinaw na pagkakahiwalay o pagkakahati. So ano kaya ang bansa ito na merong constitution na merong naghihiwalay o merong kautusan o meron kasama sa kanilang constitution ang separation ng power ng church saka ng states. May naisip na ba kayo mga kabookkeeper? At sa ikalimang karakteristik ng beast or ang clay, spoke like a dragon based sa Revelation chapter 2 verse 7 hanggang 9. Dragon, ancient serpent, who is called the devil and Satan. So, ang dragon daw si Satan. Based sa Isaiah chapter 14, verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High, all-powerful, all-knowing, all-present. So, etong si Satan, ang dragon o si Satan gustong maging katulad ng Diyos, no? So, kung makikita mo pag sinabi natin all katulad ng Diyos, all powerful, all knowing, tsaka all presence ang Ginoo. So, gusto niya ring maging katulad ng Panginoon, na maging all powerful, all knowing, tsaka all presence. So, makikita natin, no, ang bansang ito, pag sinabi nating all powerful, super power siya. Tapos all-knowing, pag sinabi natin all-knowing, lahat ng mga relationship sa mundong ito, pinapakailaman niya from economic hanggang political. So, all presence. So, makikita natin pag all presence, laganap o makikita natin yung mga hindi lang ito embassy, no? Kasi ang embassy, makikita natin pag-aari ito ng bansang kung ano mang embassy yung kinabibilangan niya. So hindi lang embassy ang all presence, kundi kasama dito yung mga bases, military bases na nakakalat sa buong mundo. Sino kayang bansa ang merong military bases na nakakalat sa mundo? Na all presence kahit saan ka pumunta, sa Middle East, saang continent, meron siyang bases, hindi lang ng embassy, kundi mga military bases sa iba't ibang bahagi ng mundo na located sa mga bansa sa buong mundo. So, ang ika-6 na karakteristik ng second beast, which is the clay, rising up in Western Hemisphere. So makikita natin ano bang bansa ang susunod. 'Di ba? Ang Medo Persia located sa west of Babylon. Tapos ang Greece located sa west of Medo Persia, ang Rome located sa west of Greece. Papunta siya sa west, no? And the last
landmass of Europe is Ireland, part of Great Britain, one of 10 kingdoms of Roman Empire. Who is the next landmass after Ireland? So makikita natin kung sa mapa, kung sa Europe nga naman, ang pinakahuling doon ang United Kingdom, no? Dagat na yung susunod na yun. Pagka susunod na dagat, ano kayang lupa ang makikita natin na susunod doon sa mapa. So, lahat ng karakteristik na to, makikita natin sa isang bansa, which is the second base na hahalo doon sa iron ng Roman Empire, which is ang 10 kaharian ng Roman Empire. Ang Germany, ang France, ang England, ang Switzerland, silang mga grupo sa Europe ay kasama nito, bansang ito, no? So ang clay, Christian nation. So makikita natin Christian nation. Tapos beast din siya, ay superpower, rising out of the earth. So hindi siya ganong populated nung panahong na-discover siya. Spoke like a dragon, all-knowing, all-present, saka all-powerful. Superpower siya. At lahat ng meeting sa buong mundo, nakikialam siya. At makikita sa buong mundo ang kanyang military bases. So mga kabookkeeper, meron na ba kayong idea kung anong bansang ito? Sa aking natuklasan, all this characteristic fits United States of America. On Revelation 13, chapter 13, verse 16, He will causes all both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead. So, ang Amerika, Christian nation, hindi masasabi natin na talagang Protestant country sila, no? Ang Protestant is Christian nation din na mabibilang. Sa Middle East, mga Muslim to, so hindi sa Middle East. Ang China, hindi rin Christian nation. At ang Russia, hindi rin Christian nation. So, rising out of the earth, alam natin, beast, nakikita natin na superpower siya. 3 lang naman bansa ang superpower sa buong mundo ngayon. Ang United States, ang Russia, at ang China. Hindi naman Christian nation ang China at saka Russia. So, sa aking pag-iisip o pag-summarize, ang Amerika. So, rising out of the earth, noong panahon ng 1492, hindi pa siya mga matao nung matuklasan siya ni Columbus. Usually, mga Native American ang nakatira doon. Makikita natin yung napanood natin, no? Sa nakalimutan ko yung pamagat. So, spoke like a dragon. Pag sinabing spoke like a dragon, parang ang dragon kasi si Satan, at si Satan gustong makatulad ng Diyos. So, ang Diyos ay merong 3 karakteristik, which is all powerful. So, superpower siya, correct? Ang US ay superpower. All-knowing, kahit tignan natin sa anumang mga meeting, kahit meeting sa Middle East, meeting sa Asia, meeting sa Europe, merong representative ng US, no? All-knowing. At ang ikatlong karakteristik ng Diyos, all-presence, makikita natin. Sa lahat ng continent ay meron siyang bases. Sa Middle East, sa Asia, walang ibang bansa na ganun karami ang military bases, no? Sa Middle East, sa Asia, meron sa Japan, at meron din dati dito sa Pilipinas. Makikita natin sa Europe din, halos lahat ay meron silang military bases doon. So, ang ika-6 na karakteristik, rising up in the West and Western Hemisphere, makikita natin by geography. Ang susunod na bansang malaki na kasunod ng England ay tubig, at ang susunod na bansang lupang malaki ay ang Amerika.
So it fits all the characteristic of the beast, which is the clay, which is the second beast. Alam natin ang characteristic nito na second beast, meron siyang gagawin sa last days. Sabi doon sa Revelation chapter 13 verse 16, He will causes all both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead. So ito yung katulong o makakasama ng beast o ng 666 o Antichrist, no? Ang Amerika pala ang magiging katulong o makakasama nung Antichrist. Ito ay aking explanation lang, mga ka-bookkeeper. Alam ko na meron kayong sariling pag-iisip o conclusion sa mga bagay na itinuro ko. I-comment lang sa below para makita ko at kung ano. So maraming salamat mga ka-bookkeeper. Hanggang dito na lang. Thank you.